Guys, in this video, ipapakita ko sa inyo ang aking ikinabit dito na fuel gauge. Fuel gauge na universal. Yung fuel gauge guys, in-order ko to sa Lazada. Nasa 200 plus lang, 200 pesos. Ito guys, ipapakita ko sa inyo. Ayan guys, ito. Ito. Ayan guys, sandali lang, i-open natin yung susi ha. Ayan guys, ito yan. Ibig sabihin yan, yung 100%, ano yan? 100% yung fuel. Kapag 0%, 10%, empty yan. Yan, empty. Bale ito guys, ito wag niyong pansinin, voltmeter man lang to. Sa Lazada din to, at saka ito sa temperature. Pero ito yung sa fuel gauge. Ito guys, meron siyang 3 wires. Aray, ayan. Itong dalawa, ito positive negative lang to. Yan, positive negative lang yan. I-connect natin yan sa dito sa positive ng ng car stereo. Ito fuse protected naman to, kaya naka-stack pa to, yung original pa to na wiring. At saka yung negative diyan din sa kanila. Ito. Kaya ito. Sinubukan ko tong baliktarin pero hindi gumana. Ito yung pula, yung positive, yan yung itim yung negative. Ito naman yung green color, yan sa sensor. Yan sa sensor. Bali yung sensor nito nasa tangke. Nandun sa tangke. Sa ibabaw. Ito yung sensor, ito yung dating fuel gauge dyan. Dyan tayo kumuha kasi may color blue naman na wire dyan. Tingnan natin yung fuel gauge. Andali. Patayin muna natin. Ito guys yung fuel gauge dito sa likod. Ay. Pakiabre. Ayan. Ito guys, yung fuel gauge. Yung sender. Yung sensor sender. Ayan. Ayan guys. Ito yung sa sensor to, sa loob, sa sender. 2 wires to. Ito silang dalawa. Itong dalawang wire, wag niyo itong pansinin kaysa dating fuel pump to. Sa fuel pump. Ito yung sa sender. Ito yung blue. Yan. Ano lang yan guys? Okay. Ano lang yan guys? Yung sender doon, yung, di ba dalawang kulay yun? Yung blue at saka yung gray. Yung sender, yung blue. Ano lang yun? Parang resistor lang yun na marami. Kunyari ito yung kanyang floater. Ito yung floater, tapos naggaganyan-ganyan siya. Ito yung mga maliliit na mga mga maliliit na bakal, parang resistor lang yan na marami. Parang potentiometer ba yung pang-adjust sa radyo, yung gaganon. Yun lang yun, resistor lang yun. Pag yung floater nandito, pataas, tumataas din yung gumaganon yung yung contact diyan. Gumaganyan siya. Gumaganyan. Tapos, yun, nagsisenda sila ng signal kung gaano karami yung fuel. Basta ito, 3 wires lang to. Ayan. Basta ito, 3 wires lang to. Ayan. 3 wires lang yan. Yan, 100% yung kanyang fuel. Yan, 3 wires lang yan. Ayan guys. Yung dalawa sa positive. Ito yung sensor. Ayan. Kasi, alam nyo guys, kung bakit nagporsige ako na magkabit niyan. Kasi, nung nandun ako sa Tacloban sa downtown, na hindi man to gumagana ng maayos, minsan gumagana, minsan hindi. Yung mga dati bang fuel gauge, hindi yan gumana. Tapos, dun sa downtown, naubusan ako ng gasolina. Tapos, itinulak ko tong sasakyan mag-isa doon sa gilid at saka ang init ng panahon. Sabi ko, hindi to practical. Mamaya pag sa one way ako naubusan ng gasolina, patay. Nakakahiya. Kaya sabi ko, napaka-importante nito. Trinay kong mag-research sa Lazada. Maraming klase. Ito yung binili ko na to. Yung pinakamura lang to.
may kasama tong ano, yung sender, yung sensor sender, may kasama to doon sa tangke. Pero hindi na ako bumili kasi nagbaka sakali ako na yung sender doon ay ano man lang, gumagana pa. Kaya sa pasalamat din naman tayo na gumana pa kasi alam mo yung sensor sender resistor lang yan, parang potentiometer lang yan na nagsisend ng signal dito. Kaya sabi ko, hindi pa yan masisira kasi yung resistor lang yan, hindi yan masisira, hindi yan basta-basta masisira. Kaya nga, itinap ko yung wire dito hanggang sa loob, at gumana man. Kaya ito, gumagana na siya, Yun lang guys, sa mga gustong mag-DIY, so may mga motor kayo, sasakyan o bangka, o kahit ano, gusto niyong lagyan ng fuel gauge na ganito, ano lang, kahit itong pinakamura lang, ayan, kahit yung pinakamura lang na fuel gauge, okay na. Kahit yung mga mumurahing fuel gauge lang, okay na. Yun lang guys, yun yung share yung video natin sa ngayon tungkol sa fuel gauge. Maraming salamat sa panonood at marami pa tayong mga amazing na mga bagay na pag-uusapan. Salamat!